Okay mga kababayan, Krisulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Ito mga kababayan, pag-usapan ho natin itong si Congressman Kiko Barsaga, also known as Meow Meow. Parang ano rin pala ito mga kababayan, parang utak digong din pala ito. Abay, nananawagan ho itong si Congressman Kiko Barsaga na ihiwalay daw ho ang Mindanao sa Luzon, Visayas. Representative Barsaga, pabor na ihiwalay ang Visayas at Mindanao sa Pilipinas. Nagpakita ng suporta si Cavite Representative Kiko Barsaga para ihiwalay ang buong Visayas at Mindanao sa Pilipinas. Mangyari ito sa magitan ng isang proseso na kung tawagin ay session. Mindanao at Visayas sa session na dapat masyadong mayabang na ang taga-NCR, wika ni Barsaga. Hindi lang pala Mindanao, mga kababayan. Ultimo itong Visayas at Mindanao, hiwalay daw sa Luzon. Dahil mayayabang daw ang mga taga-NCR. Ang lalim ho ng issue nito, mga kababayan. Kasi ikaw, mga kababayan, kung ikaw ay talagang nasa tamang pag-iisip, no? Hindi mo iisipin, hindi mo papangarapin na ang Mindanao at Visayas ay hiwalay ho sa Luzon. Sabihin ang Luzon na lang ho ang magiging Pilipinas, gano'n? Hindi ho natin alam, mga kababayan, ba't ganito ho ang pag-iisip ni Kiko Barsaga. Kasi nga marami ho itong marami ho siyang mga galaw, marami ho siyang mga salita na kung saan ay katakataka. Isipin mo, ihiwalay yung Visayas at Mindanao sa Luzon. Paano yun pagka... paano yun? Magkakabisa na rin dyan sa... magkakabisa na rin dyan sa Mindanao at Visayas. Magkakaroon na rin ng sariling presidente. Yan ba yung gusto niyo? Maghiwalay-hiwalay tayo? So, paano yun? Kasi ang watawat ho, mga kababayan, may tatlong yan eh. May tatlong istorya yan eh. Na kung saan ay simbolo Luzon, Visayas, Mindanao. Paano yun? Babawasan ng 2 star. Pati ho ito, mga kababayan, itong si dating Senador Antonio Trillanes ay nagtataka na rin dito ho sa mga galawan, mga pahayag, mga kinikiluso ni Congressman Kiko Barsaga. Alam nyo na, ako naman naniniwala, sabi ko nga sa inyo, ako naniniwala ako, itong mga DDS. May napapansing something dito ho kay Congressman Kiko Barsaga. No? Although, hindi tayo doktor or malalaman natin, parang may iba eh, parang may something talaga eh. Pati nga si Banat Bay, di ba? Ito raw si Kiko Barsaga, napansin niya, laging sinasabi pahayag sa mainstream media, handa raw siyang mamatay. Handa palang mamatay. Bakit nung pagdating mo doon sa, harap ng Forbes, nag-rally kayo, nanawagan ka, after doon ng interview ng mga mainstream media, umalis na ito. Natatakot yata mapuyat. Ayan mga kababayan, sabi niyo ni dating Senador Antonio Trillanes, biruin mo, ang sagot mo sa reporter, meow meow. May problema na tayo dun eh.
Oh, kasi nga, mga kababayan, paano ka magiging, kasi iba to parang pinagtitripan na rin siya ng ibang didisit. Basta, ano kasi, alam mo yon kahit may, parang may something sa'yo, basta kung makakalabang ka sa administrasyon kay Pangulong Bongbong Marcos, kakampihan nila. Parang sasakyan kanila. Kakampihan kanila. Parang dating sa'yo ay credible. Parang uutuin ka ba nila na believe sila sa'yo? Kasi nga, kung ikaw talaga yung matured na ang pag-iisip mo, nasa tamang pag-iisip ka, isipin mo nakapangsuot ka ng disente. Tapos sasagot-sagot ka sa mga reporter ng meow-meow. Tapos tinanong bakit ka late doon sa unang hearing ng kanyang ethics complaint. Ang sagot niya, busy raw siya kagabi at busy raw siya sa kanyang computer. Nagko-computer games daw siya. At sinasabi niya ho na seryoso yun, nire-relay niya ho na seryoso. Hindi ho pa biro. Ganun katindi. Dapat siguro mga kababayan, ang mga politiko, dapat dagdagan ho ang mga requirements ho ng COMELEC Ano? Bago ho mag-apply ho, bago magbigay ho ng kanilang, bago ho bigyan ho ng COC, yung Certificate of Candidacy. Pati nga dapat, ang presidente dapat hindi naman sobrang tandaan tumatakbong presidente. No? Sana man lang, pag tumungtang man lang ng 65, dapat hindi na. Diba, ano? Para medyo, pag tinignan naman yung presidente natin, tapos pinadala siya iba't ibang bansa, atin na ho ng summit. Kasi ang presidente ho, lumalabas, representative ho ng Pilipinas yan Ha? Parang ikaw ang ahente ng Republika ng Pilipinas na nanghihikayat ka mag-invest dito, magtayo ng mga negosyo. Ang pangit kasi kung titignan, uugod-ugod na. No, kahit man lang 65, pababa. Yun lang ang pwedeng tumakbong presidente. Tapos sana kapag may mga matitinding kaso, dapat hindi na ho nakakapag-file ho o nabibigyan ho ng Certificate of Candidacy. Dapat wala ng karapatan tumakbo. Sa mga simpleng trabaho nga lang Hindi papayag ho ang ina-applyan mo na may kaso ka. Tapos wag na rin sana yung kahit nasa loob ho ng kulungan, tulad ho ni Pastor Kibuloy, nasa loob na ho ng kulungan, ang bibigat ho ng nakapatong na kaso dyan, nakatakbo pa rin. Dapat ho yan yung mga dapat i-revisa ho ng batas ho ng COMELEC. Yung batas ho nila dyan. Sama na rin ho sana ho mga kababayan ipa-neuro. Neuro drug test. Dapat ganon. Tignan kung nasa tamang pag-iisip ang politikong gustong makakuha ho ng posisyon sa gobyerno. Agree kayo doon? Neuro. Mag-neuro test, neuro exam. May mga sasagutan ka doon. Or ipa-check sa psychiatrist kung itong taong ito ayos ang pag-iisip. Kasi magiging public servant ka Di ba? Di ba kayo agree doon? Na dapat nasa maayos ang nilang mga pag-iisip? Tulad ho nito, mga kababayan, meron pa ho itong, mahilig ho itong si Kiko Barsaga. Ang nangyayari ho kasi mga kababayan, tumitira ho siya ng iba't ibang sikat, mga kilalang politiko, para mapansin ho siya ng mainstream media at social media. Kasi nga sabi ko sa inyo mga kababayan, hindi naman natin kilala ito Maaaring kilala lang ho siya doon sa Cavite na kung saan tumakbo siya, nanalo siya doon sa distrito ng Cavite. District 4 yata yun. Hindi ako nagkakamali. Doon lang siya kilala kasi doon lang naman siya binoto Hindi naman ho kasi katulad itong mga congressman na ito na senador, na mga senador kilala sikat. May mga artista, may mga vlogger, may mga talagang veterano ng artista, veteranong politiko. Hindi katulad ho sa House of Representatives, halos yung iba dyan hindi ho kilala. Ang mga matutunog lang hong pangalan dyan, yung iba, artista, sila Dan Fernandez, Speaker Martin, dati. Saldico, nakilala lang yan dito sa korupsyon Sino pa?
Ito hindi ho natin kilala. Kaya ang ginagawa hong technique nito, binabanatan si Pangulong Bongbong. Ang administrasyon, tinitira. Binabas niya ho ay mga kilalang politiko, especially dyan sa Senate, sa House, sa PBBM. Nagko-comment din ho ito sa iba't ibang post ng mga sikat ho na FB page. Mga mainstream media, ABCBN, GMA, TV5, News 5. Okay, ngayon mga kababayan, grabe ho ang ginawa nitong pambabastos ho rito kay Tito Sen. May sinabi kasi si Tito Sen about ho sa SALN, kasi naalala nyo ang SALN sa panahon ho ni Digong. Na inappoint niya ho yung dating ombudsman na pinalitan ho ni Ombudsman Remulla, si Martires. Sinarado ho ang SALN, hindi ho pwede ma-check. Ganun ho katindi. Ngayon na lang ho ulit binuksan yan sa Administrasyong Marcos sa pamumuno ho ni Ombudsman Remulla, na kung saan inappoint naman ni Pangulong Bongbong. Ngayon pwede na masilip, transparency. Yung panahon ho ni Martires na inappoint ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong 2016 onwards, wala, sarado ang SALN. Hindi mo pwede makita SALN ng politiko. Okay, ngayon may binanggit si Tito Sen. When I was Senate President before, we allow the access to SALN of the senators subject to their individual approval, and so this is not a new to us. Ayun sabi ni Tito Sen. Abay, sinagot ho ito ni Kiko Barsaga alias Meow Meow na walang kakunik-kunik. Ito ho ang kanyang isinagot dun sa ginawang payag ni Tito Sen sa SALN. Ang layo, walang kakunik-kunik. Ito sabi niya ni Kiko Barsaga, wala kaming pake sa SALN mo. Gusto naming malaman kung ano ginawa nyo ni Ping Lacson kay Pepsi Paloma. Ano yun? Anong klase yun? Pati si Lacson dinamay ho kay Pepsi Paloma. Grabe itong politikong ito, ano? Sana magkaroon ho, yung ginagawa ho nitong pambabastos, pambababoy ho, paninira. Nako, sana ho, meron hong maging karma rito sa taong ito. Okay mga kababayan, kita-kita po ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.